Siguro po, yung mga ordinances na meron tayo, especially sa Quezon City, sana po wag kayong mag-violate para hindi na rin po kayong maabala. Ilang oras matapos na ipag-utos ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mahigpit na implementasyon ng iba't ibang ordinansa sa Metro Manila, agad na kumilos ang Quezon City Police District at sa unang gabi ng kanilang pagpapatrolya, nasa 437 na individual na ang kanilang naaresto. Mahigit 200 dito ang nahuling walang pang-itaas na damit. 6 na po naman ang hinuli sa pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Mayroon ding 33 nagvivideoke ng lampas ng alas 10 ng gabi. Ang mga minor de edad naman na natyempuhang nasa labas pa ng bahay sa oras ng curfew, umabot sa 131. Yun naman, dinala natin dahil madami po doon sa Barangay Gulod, sa isang barangay, doon sa Barangay Gulod din, at pinatawag isa-isa yung mga magulang. At yung magulang naman ang kinausap at parents ang i-issue natin. In case na wala talagang community service. Multang hindi bababa sa 2,000 piso o community service ang maaaring parusa sa mga mahuhuling lalabag sa curfew hours. 1,000 hanggang 5,000 piso naman ang babayaran ng mga mahuhuling walang pang-itaas na damit at nagiinuman sa kalsada. Maaari ding makulong ng hanggang 6 na buwan kung paulit-ulit na lalabag. Samantala, lahat ng naaresto ay iprinoproseso upang malaman kung mayroon sa kanila ang may nakabingbing kaso. Sino man na madidiskubring wanted o may kinakaharap na kaso ay dadalhin sa presinto upang ikulong, habang multa lamang aniya at community service ang kakaharapin ng ibang mga naaresto. Kasama kasi natin ang task force disiplina, yung from LGU, na sila yung may ordinance violation ticket kasama natin. No? Kung marami, pwede naman doon sa mismong place, or ang SOP naman ng ibang station commander natin, dinadala muna sa police station, doon natitikitan. At bine-verify din natin, no? Meron tayong yung system natin, SIRAS EROG e-warrant, kine-check din natin yung mga identity nila. Baka meron silang existing na warrant of arrest. Nanindigan naman ng DILG na bukod sa mga city ordinances, legal at naaayon din ito sa batas. Gaya ng pag-iingay na nag-iinuman sa kalye na pasok umano sa Article 155 ng Revised Penal Code na alarm and scandal. Ang pagbividyoke naman na nakaaabala sa katahimikan ng iba, nakapaloob sa Article 287 na unjust vexation. Habang ang curfew ay pasok din sa Article 151 o resistance and disobedience to authorities. Samantalang ang kawalan naman ng pang-itaas na damit pasok sa Article 200 o Acts Against Decency. Si PNP Chief Police General Jose Melesio Nartatis Jr. tiniyak ang paggalang sa karapatang pangtao kasabay ng mahigpit na implementasyon ng mga ordinansa. Aniya, kalakip ng utos ang direktiba sa mga police commander na tiyaking makikipag-ugnayan sila sa LGU lalo na sa mga barangay. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.